Magandang gabi sa iyo at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Elaine, 28 years old, isang guro sa Pampanga. Hindi ko akalaing darating ang araw na magsusulat ako dito. Pero sabi nga nila, kapag hindi na kaya ng dibdib, sa sulat mo idaan. Sana po mapakinggan ito ng taong hanggang ngayon ay laman pa rin ng puso ko, si Raymond. Nagsimula ang lahat noong 2010 nung ako'y nasa kolehiyo pa. Second year ako noon, simple lang ang mundo ko, bahay, eskwela, at library. Tahimik akong tao, mas gusto ko yung nagbabasa kaysa nakikipaghalo sa maraming tao. Pero isang araw, dumating siya. Ang lalaking hindi ko akalaing babago sa tahimik kong mundo. Hindi ko siya agad napansin hanggang isang araw, bigla na lang siyang tumabi sa upuan ko sa library. Hi, pwede bang makishare ng libro? Lahat kasi ng kopya, nauubos agad eh. Nginitian niya ako, yung tipong parang wala siyang kahit anong problema sa mundo. Sige. Sabay abot ko ng libro, ramdam ko pa yung init ng kamay niya nung saglit kaming nagdikit. Yun na pala ang simula. Dahil sa librong yon, nagsimula ang kwentuhan. Una, tungkol lang sa lesson. Pero habang tumatagal, napapansin kong inaabangan ko na siya. Hanggang sa dumating ang araw na nagtanong siya. Pwede ba kitang tawaging Lane? Bagay sa'yo eh. Sabay ngiti niya at doon ko naramdaman iba siya. Mula noon, naging madalas na ang pag-uusap namin. Hanggang sa umabot sa puntong inaaya na niya akong kumain pagkatapos ng klase, tumatambay kami sa labas ng campus, at minsan, kahit simpleng fishball lang ang merienda namin, sapat na para maging masaya ako. Aaminin ko unti-unti na akong nahulog. Pero pinipigilan ko kasi sabi ko sa sarili ko, ayoko ng sakit. Ayoko ng komplikado. Pero paano mo pipigilan ang pusong natutong umasa? Hanggang isang gabi, habang naglalakad kami sa campus, bigla siyang huminto. Tumingin siya sa akin, seryoso ang mga mata. Lane, may gusto akong sabihin. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Gusto kita. Simula nung unang araw na makita kita sa library, alam kong gusto na kita. Parang tumigil ang mundo ko noon. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, narinig ko na lang ang sagot ko. Gusto rin kita, Raymond. At doon nagsimula ang pinakamagandang kabanata ng buhay ko. Naging kami. Lahat ng pangarap ko, kasama siya. Lahat ng tawa, luha, at plano, siya ang kasama ko. Akala ko habang buhay na yon pero nagkamali ako. Pagkatapos ng graduation, nagbago ang lahat. Siya, napadpad sa Maynila para magtrabaho. Ako naman, nanatili sa Pampanga para magturo. Sabi namin sa isa't isa, kaya natin to, pero alam mo naman, mahirap kalabanin ang distansya. Noong una, araw-araw pa ang tawagan. Pero habang tumatagal, bihira na. Hanggang sa minsan, ilang linggo kaming hindi nagkakausap. Nagtataka ako, nag-aalala hanggang sa malaman ko ang totoo, may bago na siya. Noong nalaman ko yon, parang gumuho lahat ng pangarap ko. Sinubukan kong labanan, sinubukan kong kausapin siya, pero hindi na siya bumalik. Hanggang sa natanggap ko na lang, ako na lang ang lumalaban. Pero bakit ganito? Bakit kapag naririnig ko ang pangalan niya, kumakabog pa rin ang puso ko? Bakit kapag naririnig ko ang kantang paborito namin, bumabalik lahat? Siguro kasi kahit iniwan niya ako, siya pa rin ang pinakamamahal ko. Ilang buwan akong umiiyak gabi-gabi. Lahat ng pangarap na binuo namin nawala. Nagsimula akong magtanong, may mali ba sakin? Hindi ba ako sapat? Pero natutunan ko rin wala kang kasalanan kapag iniwan ka. Kasi minsan, hindi ka iniwan dahil kulang ka. Iniwan ka kasi sobra ka, at hindi nila kayang tapatan yon. Pinili kong magpakatatag. Nag-focus ako sa pagtuturo. Ginawa kong mundo ang mga estudyante ko. At akala ko, tuluyan ko na siyang malilimutan. Pero mali pala ako. Isang hapon, matapos ang klase, may kumatok sa faculty room. Pagbukas ko ng pinto. Si Raymond. 6 na taon na ang nakalipas, pero siya pa rin yung lalaking minahal ko. Mas matured na siya ngayon. May bahid ng lungkot sa mga mata pero siya pa rin. Lane. Raymond. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o yayakapin siya. Pero pinili kong makinig. Umupo kami sa isang lumang upuan sa ilalim ng punong dati naming tambayan. Tahimik lang kami ng ilang minuto hanggang siya na ang bumasag ng katahimikan. Lane, sorry.
Ang tagal kong nawala. Ang dami kong pagkukulang. At alam kong wala na akong karapatan pero gusto kong malaman mo kahit iniwan kita noon ikaw pa rin. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Gusto kong sumigaw ng T.O. o noon din gusto kong sabihin na siya pa rin ang mundo ko. Pero bago ako makapagsalita, napansin ko ang kamay niya. May suot na siyang sing-sing. Raymond, kasal ka na. May asawa na ako, Lane, pero mahal pa rin kita. Doon ako tuluyang bumigay. Paano mo tatanggapin na mahal ka pa niya pero hindi na siya pwede? Tumingin ako sa kanya at doon ko nalang binitiwan ang salitang hindi ko akalaing sasabihin ko. Raymond, salamat sa lahat. Pero ngayon kaya ko nang bitawan ka. Tumulo ang luha niya. At sa unang pagkakataon, nakita kong umiiyak siya. Umalis siyang dala ang puso kong dati ng basad. Pero ngayon handa na akong buuin yon. Hindi na para sa kanya kundi para sa sarili ko. Akala ko noong araw na yon, tuluyan ko nang naibalik ang puso ko sa sarili ko. At tinupad ko yon. Naging maayos ang buhay ko. Nakatapos ako ng master's degree, naging department head sa paaralan, at natutunan kong mahalin ang sarili ko ng higit sa dati. Pero kahit anong lakas ng loob mo, may mga bagay na hindi mawawala, tulad ng alaala. At minsan, darating ang panahon babalik sila. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit sa opisina, biglang tumunog ang phone ko. Unknown number. Dahil sa curiosity, sinagot ko. Hello. Lane Lee. Kuya Melo, 10 taon ang lumipas, pero sa isang salita niya bumalik lahat. Raymond. Diyos ko, ikaw ba to? Pwede ba kitang makita? Kahit ngayon lang may kailangan akong sabihin. Hindi ko alam kung tama bang pumayag ako. Pero para bang may humihila sa akin na harapin siya, kahit alam kong baka muli akong masaktan. Pumayag akong makipagkita sa isang coffee shop na dati naming tambayan noon. At doon nakita ko siya. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya yung batang masayahin. May lungkot sa mga mata niya na parang pasan ang mundo. Lane, salamat at pumunta ka. Bakit, Raymond? Anong nangyari? Bakit ngayon? Lane, wala na siya. Wala na yung asawa ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maaawa. Anong ibig mong sabihin? Nagkahiwalay na kami 2 taon na ang nakalipas. At mula noon, hindi ako tumigil sa pag-isip sa'yo. Totoo pala may mga sugat na kahit anong pilit mong baliwalain, pag binalikan mo, mararamdaman mo ulit ang hapdi. Lane, alam kong wala na akong karapatan. Pero kung bibigyan mo ako ng kahit isang pagkakataon, ayusin ko na ang lahat. Hindi na kita bibitawan. Ilang taon kong pinangarap marinig yan. Ilang gabi akong nanalangin na bumalik siya at sabihin na mahal pa rin niya ako. Pero ngayong nandito na siya, hindi ako makasagot. Tumayo ako, humarap sa kanya, at binitiwan ko ang mga salitang hindi ko inaasahang sasabihin ko. Raymond, mahal pa rin kita. Pero hindi na ako yung Lane na iniwan mo. Hindi na ako yung babaeng kayang ibigay lahat ng hindi iniisip ang sarili. Handa akong maghintay, Lane. Kahit gaano katagal. Basta't sa huli ako pa rin ang piliin mo. Umalis akong mabigat ang dibdib. Hindi ko alam kung tama bang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon o kung kaya ko pa bang magtiwala ulit. Makalipas ang ilang buwan. Pag-uwi ko galing school, binuksan ko ang messenger ko. Doon, nakita ko ang isang message request mula sa isang babae. Ang pangalan niya, Angela. At ang laman ng message, ikaw ba si Elaine? Ako ang asawa ni Raymond at bago ako pumanaw, may ipinakiusap siya. Kapag handa ka na pakibasa yung sulat sa ilalim ng unan niya. Nandoon ang buong katotohanan. Natulala ako. Ano pa bang hindi ko alam? Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko habang hinahanap ko ang sulat na sinabi ni Angela, ang asawa ni Raymond. Tinawagan ko siya at totoo, bago siya pumanaw, iniwan niya ito para sa akin. Nakita ko ang sobre, kulay puti, may pangalan kong nakasulat, para kay Lane, mula kay Raymond. Dahan-dahan kong binuksan at doon, nagsimulang bumuhos ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig, pero hindi ko akalaing ganito kasakit. Lane, kung nababasa mo to, ibig sabihin wala na ako. Pero bago ang lahat, gusto kong malaman mo kahit kailan, hindi ako tumigil na mahalin ka. Halos mahulog ako sa pagkakaupo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o iiyak. Pero pinilit kong ituloy ang pagbabasa.
Pinakasalan ko si Angela hindi dahil hindi na kita mahal, kundi dahil ayokong sirain ang buhay niya. Alam mo ba, Lane? Ikaw ang dahilan kung bakit ko tinanggap siya, kasi noong naghiwalay tayo, buntis ka. Ano? Parang lumabo ang paningin ko. Hindi ko maintindihan paano. Kailan? Naalala mo ba nung huling gabi na magkasama tayo? Hindi mo alam noon, pero may dumating na balita sa akin na kailangan kong pumili. Ang tatay ko may sakit, kailangan ng tulong pinansyal, at ang tanging paraan para makuha ko yon ay pumayag akong pakasalan si Angela, anak ng may-ari ng kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Pinili kong magsakripisyo, Lane, para sa pamilya ko. Pero nang mabalitaan kong nagdadalang tao ka, binalikan kita. Huli na pala. Pinanood lang kita mula sa malayo. Nakita ko kung paano mo pinalaki ang anak natin ng mag-isa. Oo, Lane, alam ko. At salamat kasi kahit kailan, hindi mo itinaboy ang alaala ko. Doon ko na hindi napigilan ang iyak ko. Hindi ko alam kung magagalit ako o maaawa. Pero isang bagay ang sigurado. May anak kami. Kinabukasan, pumunta ako sa puntod ni Raymond. Dala-dala ko ang sulat at dala ko rin ang anak ko, si Miguel, na 10 taon ko nang pinalaki mag-isa, walang alam sa tunay na kwento. Raymond, heto na kami. Heto ang anak mo. Hindi mo siya nakita habang lumalaki pero ipapangako ko, ipagmamalaki ka niya. Ma, sino po siya? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan sa anak ko. 10 taon ko siyang pinalaki na wala siyang tanong pero ngayon, kailangan niyang malaman ang totoo. Ma, sino po siya? Bakit umiiyak ka? Anak siya si Raymond. Siya ang tatay mo. Talaga po? Si Papa? Nung sinabi iyon ni Miguel, napahagulgol ako. Kasi sa tanong na yon, naramdaman ko ang pangungulila na hindi ko napansin sa kanya. Lumapit ako sa puntod ni Raymond at pinatong ang sulat. Raymond, ipinapangako ko, hindi ko itatago sa kanya ang katotohanan. Hindi mo siya nakasama pero hindi ko hahayaang mawala ka sa puso niya. Binasa ko ang liham ni Raymond. Kung sino man ang makabasa nito, lalo na ikaw, Lane, patawarin mo ako. Hindi ako naging matapang noon. Hindi ako lumaban para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin, hindi kita minahal. Nasa ospital na ako habang sinusulat ko to, alam kong wala na akong oras. Gusto ko lang malaman mo, lahat ng desisyon ko noon ginawa ko kasi mahal kita. At mahal ko si Miguel kahit hindi ko siya nakilala. Sabihin mo sa anak natin proud ako sa kanya. At kahit wala na ako, kasama niya ako sa bawat hakbang. Habang hawak ko ang kamay ni Miguel, biglang tumunog ang phone ko. Unknown number ulit. Hello? Ikaw ba si Elaine? Ako ang kapatid ni Raymond, may kailangan kang malaman. Ano yon? Hindi aksidente ang pagkamatay ni Raymond. At bago siya pumanaw, may iniwang pondo para sa anak niyo kasi alam niyang hindi na siya magtatagal. Parang gumuho ulit ang mundo ko. Ano pa bang hindi ko alam? Bakit ganoon? Makaraan ng ilang linggo, nakipagkita ako sa kapatid ni Raymond. Doon ko nalaman ang katotohanan. Si Raymond may sakit pala siya, terminal cancer. At alam niyang iwan niya si Angela. Pero pinili niyang huwag akong lapitan noon para hindi kami madamay sa sakit at hirap. Lahat ng sakripisyo niya ginawa niya para sa akin at kay Miguel. Bumalik ako sa puntod niya, dala si Miguel. Hawak-hawak ko ang lumang larawan namin ni Raymond, kami, bago maghiwalay ang lahat. Raymond, patawarin mo ako kung hindi ko nakita noon. Pero salamat sa pagmamahal na kahit hindi tayo nagkatuluyan, pinatunayan mong walang hanggan. Pasalamat po. Pangako, alagaan ko si Mama. Magiging proud ka sa akin. Raymond, salamat sa minsang naging tayo. Salamat sa sakit, sa saya, at sa alaala. At salamat kasi tinuruan mo akong magmahal ng buo kahit hindi ikaw ang huli. Hanggang dito na lang, sana sa susunod na pag-ibig kaya na nila akong piliin hanggang dulo. Elaine, from Pampanga.